guys! Welcome to Alaminos! Today's video ay magagala po kami at pupunta kami ngayon sa Bolinao Falls. Mag-i-stay kami dito sa Pangasinan for 3 days. So isasama namin kayo. Bye! Eto na guys, papunta na tayo sa Bolinao Falls number 1. 14 minutes na lang. Alam nyo ba guys, puwera sa mga magagandang beaches dito sa Pangasinan, ay pwede nyo rin puntahan ang Bolinao Falls. Merong 3 klase ng falls dito, ang Bolinao Falls 1, Bolinao Falls 2, at saka Bolinao Falls 3. Ang babayaran nyo nga pala pag pumunta kayo dito ay ang environmental fee na 40 pesos per head at ang entrance fee na 30 pesos sa kada falls na pupuntahan nyo. Taga Bulacan. May nabayaran ka na yung environment. Wala pa po bag. Dito yung pagbabayaran, 40 pesos per head, then sa falls 30 per head. Dito yung mga 20 years old below, libre po. Eto po. Wala pong bayad po. Kailangan ko lang isang pangalan, kung ilan po kayo ma'am? Adult lang po. 6. Sa 6. Ilan yung babae po? Ilan ang babae? 4. 4. Isa lang yung lalaki. Ay, Dalawa lalaki. Kailangan lang namin ng isang pangalan, isang contact number, address. Tapos yung magbabayad, doon na lang po sa Bali guys, kapag pupunta kayo sa kada falls, merong 30 pesos na entrance fee kada head. Pero yung environmental fee, sa buong Bolinao na yon. Bakit sa akin? Joy, bayad na Joy! 40, tapos sa falls mismo 30 per head. Meron lang kayo ditong fill upan na form. Ayan, katulad ditong pinifill upan ko, ilalagay lang dito yung isa sa pangalan ng kasama and then ilan kayong packs, pati yung address at contact number. Then pipirmahan nyo. Yun lang. Tapos ibabalik na natin ito dito sa mga nagbabantay. isang dalawang side po yung falls, side A, side A, falls ko lang yung pakita nyo sa hills ko. Sa side B, makikita nyo din yung falls. Pagdating nyo nga pala sa area na to, wala na palang signal ng mga cellphone. Kaya nag-o-offer sila kung gusto nyong magpasama sa mga tour guide nila. Wala namang bayad yung pagsama ng tour guide pero magbibigay kayo kahit papano ng tip. Bali, option nyo yun guys kung gusto nyo magpasama sa tour guide or kayo na lang yung babiyahe papunta doon kahit walang ways. Falls 1. Ang una pala naming pinuntahan ay ang Bolinao Falls 1. Ang Bolinao Falls 1 ang pinaka-popular sa lahat dahil ito yung may pinakamataas na cliff. Ito ay may jump off point na 2-story high na pwede mong piliin na mag-dive with life vest or without life vest. Pwede nga pala kayong mag-rent dito ng life vest sa halaga na 50 pesos. By the way, sa mga gusto palang magstay dito, meron din silang pinare-rent na mga table or cottage. Ayan, ito, ganito yung itsura ng mga tables nila. Ang presyo ng mga tables na yan ay 300 pesos. Since hindi pa naman kami nagstay dito sa Bolinao Falls 1, ay hindi na kami nag-rent ng table. Sayang din yung 300, no? Sunod na waterfalls na pinuntahan namin ay ang Bolinao Falls 3. Hindi na kami pumunta sa Bolinao Falls 2 dahil halos parehas lang din naman sila. Mas mababa nga lang ang falls ng Bolinao Falls 2 kaysa sa 1. Ganito kataas yung bababain at aakyatin nyo papunta sa mismong falls. Katulad sa Bolinao Falls 1, meron din ditong nare-rent na mga life jacket. Kasi hindi nyo pwedeng dalhin yung life jacket na i-rent nyo from Falls 1 sa ibang mga falls. Ayan. Baka magtaka kayo dahil meron na kaming suot-suot na mga life vest. Ito po ay sarili naming dala. Katulad din ng Bolinao Falls 1,
Pwede din kayong mag-rent dito ng mga cottages. Yun nga lang, mas mahal ang cottage dito. 500 pesos ang isa. Kaya kung gusto nyo ditong kumain, gusto nyo ditong magstay ng matagal, pwede kayo ditong mag-rent ng cottage. Pero kung mabilisan lang kayo, kagaya namin, dahil marami pa kaming bibisitahin dito sa May Bulinaw, ay hindi na kami nag-rent ng cottage. Naglagay na lang kami ng gamit namin dito sa malapit sa mismong falls. Napakaganda rin ng waterfalls dito sa Bulinaw Falls 3. Kapag tiningnan mo yung falls dito, para kang nakatingin sa isang wallpaper. Para siyang wallpaper na merong breathtaking scenery. Napakaganda. At saka kung may kasama kayong mga bata, ito yung waterfalls na bagay na bagay kasi meron itong area na kung saan napakababaw lang at pwedeng mag-swimming ang mga bagets. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong waterfalls number 3. Ayan. Ito yung daan papunta doon sa mismong waterfalls at ito mismo yung waterfalls niya. Yan. Mababa lang siya. Pero napakaganda at napakalamig ng tubig. Napakalawak din ito. Ayan. Nag-rent din kami dito ng isang life jacket para sa aking anak na halagang 50 pesos. Kapag pupunta kayo sa mga waterfalls, nire-require din na dapat meron kayong or magsuot pala kayo ng aqua shoes dahil medyo matutulis yung mga bato dito. Ito nga pala yung area kung saan pwedeng mag-swimming ang mga bata dahil ito yung pinakamababaw. Ayan. 'Di ba napakaganda ng tubig? Green na green. Ayan guys, hello. Nandito kami sa Bulinaw Falls number 3. Ito ay mga pang kids friendly kasi ayan, mababaw lang siya. Tapos yung falls nandun sa bandang gawi doon. Mababaw lang yung falls na to. Ayan. So nasa baba nga. Malalim pala dito sa napuntahan ko. Dito ako. So ayan. Tapos 500 pesos yung mga cottages. Katulad yan. Pero katulad namin, hindi na kami nag-cottage kasi mabilisan lang kami dito dahil may mga pupuntahan pa kami area. Ayan. Tapos ang rent dito ng mga tawag dito, life vest ay 50 pesos. Banda doon sa kabila. Ayan. Pag bumaba ka dito, kasi nasa pang kids area kami. Doon sa kabila nito, andun yung malalim-lalim ng konti. So since kasama ko yung anak ko, ayan o, tumalangoy-langoy, dito lang kami sa kids area. At saka guys, based sa experience namin, dito sa Bulinaw Falls 3 ay hindi masyadong crowded. Kaunti lang yung mga taong nandito, kaya talagang may i-enjoy nyo yung area. At saka sa mahihilig mag-picture taking, ang daming Instagrammable area dito sa May Bulinaw Falls 3. Maging creative lang, magagamit nyo lahat ng area at makakakuha kayo ng Instagrammable shot. Nagstay lang kami sa area na to ng halos 1 hanggang 2 oras lang dahil may sunod pa kami pupuntahan. Pero sa mga walang dalang food, pwede pala kayong bumili or magpaluto dito. Meron nagtitinda sa side area nito. Ayan, ito sa pupuntahan ko. Meron ditong nag-iihaw ng bangus or ng chicken and liempo. Yun nga lang, medyo mahal pero pwede na rin. Pauwi na rin kami nito at ibabalik na namin yung life jacket na nirent namin dito para sa anak ko. At dadaan tayo doon sa paluto area. Pero ano lang to, isang tindahan lang siya. Ang halaga ng food nila ay 200 pesos yung isang bangus. Ano lang siya, parang small size bangus. Isang buo naman siya. Then, ang liempo naman ay 150 ang isang order. May isang kanin na yon. Ang chicken is inasal din nila ay 150. May isang rice na rin yon. Pag mag-extra rice ay additional 20 pesos. By the way, nakalimutan ko palang sabihin na meron palang parking fee dito na 50 pesos sa kada falls na pupuntahan nyo. Few moments later.
Yan, bumili muna kami ng food dito. Papunta dun sa Rock Cliff Viewpoint na i-stayan namin para mag-camp. Ay may private area. Nagbayad kami ng entrance ng sasakyan ng 100 pesos. Tapos bumili lang kami dito ng food. Ayan. Kasi magluluto kami ng lunch. Late lunch na kami. Ano na ngayon? Ay 12:16 na. Oh. Hindi resort to eh. Ano to eh? Camp. Right of way. Ayan. Right of way to eh. Ito yung area kung saan kami mag-i-stay. Ang nirent lang namin dito ay itong open kubo dahil balak namin mag-tent. Ayan, dito namin sinet up yung tent namin. Okay yung area na to. Ayan, ang tawag dito ay Rock Cliff Viewpoint Resort. Hi guys. So ito yung kubo na pinag-iistayan namin ngayon. And then mamayang gabi, dito na kami matutulog. Ayan. Ngayon, pupunta muna tayo sa death pool. And ito yung mga kasama ko. Ayan. Hagardo Versosa na, no? Next na pupuntahan namin ngayon ay pupunta na kami sa my death pool or yung death pool. Medyo mahirap lang yung papunta doon. Pero itong area or location kasi na pinag-iisiyan namin, ang pinakamadaling way para mabisita namin ang death pool. Ayan. So, by the way, dito nga pala sa tinutuluyan namin ay walang kuryente. At, syempre, may CR naman sila. Maganda naman yung CR nila. Malinis, may parking space. Ayan. Yun nga lang, itong time na punta namin ay walang masyadong hangin. Kaya parang napakainit mag-camp. Good for 10 packs. Yun yung 1K. May parking area naman sila yan. So, ayun yung area kung saan pwede kayo mag-camping. Ayan. Walang kuryente dito. Solar lang. Ayan. So, may White Beach malapit dito. So, ang pupuntahan muna natin ngayon ay ang death pool. Ayan. Diba? Mahirap din palang sumagap ng signal dito para sa mga cellphone, kaya lumalabas pa kami sa area na to para makasagap lang ng signal. 5 minutes walk lang ay mararating nyo na tong area na to kung saan ito yung daan papunta sa my death pool. Ayan, ito napaka-nice ng place. Nandito din yung parang mga rock formation dito at yung cave. May daan din papunta dito sa may Mary Hill. Kaya lang sa pagkakataon na to, hindi namin siya naakyat dahil may gate nakasarado. Pero may daan. Pag pumunta kayo dito, talagang magsuot kayo ng aqua shoes dahil ang tutulis ng mga bato dito at ang hirap ng pagbaba. Kapag tsinelas ang gamit mo, baka masira lang. Si Kuya. Punta ba, baba? Sige, ayos. Ito ka, Jay. Higa ka din, Jay. By the way, ang death pool pala ay kilala din sa tawag na death pool. Ito ay natural pool or lagoon. Matatagpuan ito sa far right side ng Kabungawan Beach sa Pangasinan. Ang lagoon ay more than 20 feet deep according sa mga locals. During low tide, the pool has height of 16 to 18 feet deep. Dito nga pala sa dinadaanan namin, ayan, napakaraming maliliit na starfish. Kaya, ayan o, tinan nyo. Tinitingnan namin. May maiitim sa nabutas-butas dun sa, ayan o, papakita ko sa inyo. Ayan. So, tapos, dito, iikot tayo sa may gilid para tumawid naman papunta sa may death pool. Dito sa daanan papunta doon sa may death pool, ganito yung madadaanan natin. Medyo madulas to. Ayan, mag-iingat tayo. Tapos, ang lakas din ng alon. Ayan o. Pero nakaka-relax yung area. Kahit di ka makarating doon sa may mismong death pool, dito lang sa area na to, napaka-relaxing na. Ayan o. So, tuloy pa rin kami sa pagbiyahe papunta doon sa kabila. Sa pagbiyahe talaga, sa paglakad.
Unfortunately, kailangan namin tumawid dito. Medyo malalim-lalim din yung tubig para makarating kami doon sa mismong death pool. So, hindi kami marunong lumangoy. Wala din kami dalang life jacket. Pero maiksi lang yung tatawirin namin. Ayan o, tinitingnan namin paano kami makakarating doon sa kabilang yon. Ayun, doon sa maraming tao na yon. Ayun, nandun ang death pool. Pinagkakaguluhan nila at sobrang dami ng tao. So, kaya ang pumunta na lang dun sa amin ay isa lang kasi marunong siya lumangoy. Ako ay hindi na sumunod dahil may kasama din akong bata. Ayan. Kaya nagstay na lang kami dito. Hindi na ako nakarating doon. Pero ipapakita ko sa inyo ang picture ng death pool. Ganito ang itsura ng death pool. Ayan. So ngayon, dahil hindi kami makatawid sa kabila, iniwanan na kami nung isang kasama namin dahil sumilip siya doon. At di niya nadala yung cellphone kasi wala akong dalang cellphone cover. Kaya sana mapapa-video ko kung ano yung meron doon. Kaya sa pagkakataong ito ay nag-picture taking na lang kami dito sa area na to habang iniintay namin yung kasama namin na pumunta doon sa mismong death pool. Hanggang dito na lang muna ang aming video, ang aming vlog. Isasama namin kayo tomorrow sa bago naming destination. O, ito na, nakabalik na yung kasama namin. Kaya pakinggan nyo muna ang kwento ng kasama namin. Lumusong ako, hindi ko maabot yung ilalim. Kaya hanggang dito na lang muna ang aming video. Samahan nyo kami bukas sa susunod naming tour. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin.